Hey, good evening everyone. Hello, welcome back to our YouTube channel or sa ating Facebook page, ano po, Sir Marlon Vlogs. So dito naman sa ating YouTube channel ay Trade Learn Love PH, ano po. So yun ano po, tapos na tayo dito sa ating Windows 10. So proper shutdown na lang natin. So kahit ito po ay virtual, ay kailangan proper shutdown po tayo, no. Okay, so ipapakita ko din kung saan po ito nag-save, no. So, itong mga virtual OS natin, ano po, yung ating operating system or virtual machine na sa ating Windows 10, okay? So, Windows 10 virtual machine, ito po ay na-save sa documents, ano po. Kung titingnan mo dito, you can scan for virtual machine, ano po. So, ibig sabihin, yung ating mga virtual machine pala, pwede natin i-backup, ano po. Pwede natin i-copy paste para magawa natin sa ibang computer, ano po. So basta may virtual machine lang yung computer na yun, pwede niyang i-run yung inyong virtual machine as long as hindi naman siya corrupted, ano po. So yun, puntahan lang natin yan. So or di kaya punta lang natin kasi nasa virtual machine or nasa under siya ng C. Ito yung ating directory format, ano, C user. Okay, tapos Marlon Vlogs documents virtual machine. So ito po 'yun. Okay? So you can copy this one, ano, control C ka, tapos i-run mo si Windows plus R, control V, ito po yung lalabas. Yan. So ibig sabihin mayroon lang tayong Windows 10. Kaya kung magka-copy kayo dito, ito na po yung i-copy niyo, no. Yan, i-copy. Pero tingnan niyo din properties kasi nga hindi yan basta-basta ganun kaliit. So yun, no. 11 GB din, ano po. So yun. Parang nag-download ka ng installer natin kanina na pinagsama-sama na ibang mga application kasamang VMware. Pero hindi siya umabot ng 11 GB, ano. So dito pa lang 11 GB na yung ating Windows 10. So paano pa kaya kung madagdagan ba yan ng server 2012? So yan po yung under ng documents, ano po. Yan, under siya ng documents. Okay, so pwede mo siya i-copy para once na mag-corrupt doon sa computer dito, for example, sa computer dito sa training center, nag-corrupt siya, tapos meron ka namang copy, pwede mo siyang i-run ulit or di kaya ilagay sa ibang computer, katulad sa computer ng inyong sa bahay ninyo, no, pwede yun. Okay na po. So just copy this one, ano, copy and then paste. So make sure lang may lalagyan kayo kasi nga malaki din talaga yung kanyang capacity. Tapos saka mo siya, for example, na-copy paste mo siya, pwede mo siya ilagay sa ibang location, ano po. So just write the location dito or you can browse, ano po. Just browse the backup ng virtual machine mo. So yun lang. Okay? So ito po, proper shutdown ko na lang. So kailangan mo pa din proper shutdown kahit yan po ay virtual machine lang. Para maiwasan natin ang problema. So check lang natin kung nagra-run yung ating nagra-run ng ating recorder. So yun, 3 minutes na. So ngayon tayo po yung mag-add na ng iba, no? So ayan na lang natin yan mag-shutdown ng kanyang sarili, ano? Kasi nag-shutdown na yan. Shutting down na yan. Okay, so we will create another virtual machine. Okay, new virtual machine. Or di kaya this one, create a new virtual machine. Yan. So ngayon, sa pagkakataon ngayon, server 2012. So hindi naman sila nagkakaiba ng ating Windows 10. Same lang din po siya, no? So recommended pa din tayo. Next lang po. And then, yan, no? Next lang din po tayo. Wala nating babaguhin dyan. And then dito, magbabago lang tayo. Ilalagay natin sa Windows Server 2012. So hanggang 22 po tayo, no? So yan po yung na-try na natin. And then next lang po tayo. Tapos dito, kung kanina Marlon, may first name, and then dito Radam. Okay, may last name. Okay, just next. Wala na akong babaguhin dito sa location. Next lang po tayo. Okay, dito ay ganun din, same din, 120 ang aking lalagay. And then customize hardware natin. Okay, so same lang po ang ating ilalagay, no? Pero ngayon, sa pagkakataon ngayon ay server 2012. So same location lang sila, no? So ito, no? Server 2012. Just open. Okay? Kapag okay na, so lipat lang to, no? Kapag okay na diyan, pumunta na kayo or pumunta na tayo sa ating network adapter. So sa network adapter, save na ulit tayo kasi nga para sila po ay magkaroon ng visibility or mag-meet sila sa peer-to-peer, no, network natin. So kailangan naka
Virtual Machine Network 8, sila pareho, no, ng ating Windows 10 at saka Server 2012. And then kapag okay na, close mo lang. So double check kung tama yung na-set, baka kasi mali yung na-select. And then kapag okay na, finish mo lang. So inuulit ko, yan, no. So ibig sabihin na pag ganyan itsura nila yung kanilang kita nyo naman siguro, no, kita naman natin iba yung kanilang itsura, no. Ibig sabihin not running yan, no. So ito yung not running, ito not running. So mag-iiba yan mamaya, ano po. So inulit ko, pwede po kayong magbago dito pag nakalimutan, ano po, sa network adapter at saka sa CD DVD SATA. Okay? And then power on na lang kapag okay na. So we will install now our Windows Server 2012. Okay, so ang video na to ay patungkol sa installation ng ating Windows Server 2012 sa ating virtual machine. Just power on this virtual machine. Okay, so hintayin lang natin, ano po. So you are running this virtual machine with side channel. So inisa ko na lang installation kasi nga baka magka-problema din at saka baka hindi rin maunawa ng iba. Just okay, no, kapag okay na. So hintayin lang natin mag-run. Tapos may makikita kayo dyan. Okay, so yun, pwede puntahan si BIOS, setup. And then maglo-loading files siya. So yan yung normal niyang operation. Kapag hindi nag-loading files, ibig sabihin may mali, no. Okay, next natin. So doon na lang tayo sa looban po. So control alt lang para full screen tayo. Ayan. Kung minsan may lalabas na ano, no, mga any key, okay, press any key, just select or just press any key sa inyong keyboard. Ano po, pindutin mo lang anong key doon sa inyong keyboard. Okay, so yun. So nagra-running na siya, okay? So bilis lang. So i-stretch natin para makita natin. Okay, so yan po, no. So kanina wala naman tayong binago diyan, just next, same sa ating Windows 10. And then dito same din sa repair your computer kapag may problema, kung minsan ay nagagawan pa ng paraan dito, no. Pero kadalasan talaga ay nagkakaproblema na yan kapag corrupted na. Then install now lang tayo, no. Install now. So same procedure po tayo, no. Kung anong ginawa sa Windows 10, yun lang din po. May mga pagbabago lang, for example the version, kung minsan yan. Okay, so sabi dito dashes will be added. So ito po ay pwedeng wag nang munang lagyan, ano po. So just okay. So wait lang. So wala ba tayong option? Humingi siya ng product A. So try nga natin to. So baka iba yung ating na-copy dito. So we will try lang, ano. So meron tayo ditong serial. Try natin yung serial dito. So yun lang. Okay, ito. Pero ang alam ko serial to ng ating VMware. So try natin punta na lang doon sa ating this PC, local DC. Okay, sige, hanapin ko muna, no, baka kasi tumagal. Okay, so i-ano muna natin, i-post muna yung ating. Okay, try nga natin to kung mag-work yung ating serial. Pero dapat talaga walang serial yan. So bahala siguro yung aking na-select na ISO. Kasi dapat may mga options siya, no, skip or ano. So try nga natin to kung mag-okay. Oh wait, ito pala ay virtual nga pala. So try natin ulit. So wala talaga. So virtual kasi ito, no. So gagawin na lang natin, type na lang natin. So dati wala namang ano, siguro kailangan natin mag-update ng ISO. Download lang sa ating Microsoft Office. So BN3 dito. Try lang natin. Tapos sabi dito, dashes will be added automatically. So R7. So diretso na tayo, nag-add naman siya ng kusa. Tapos 3Y. So type ko lang, no. Type ko lang. Okay, try natin. I-enter. So sana tama yung aking nailagay. So try natin, malalaman natin kung tama. Just next.
Oops. Tama naman. 8DRP2. Okay. So, try natin i-restart to. Baka dito, kailangan lang i-restart. Kasi dapat wala siyang serial, no? So, kung wala pa din, kuha tayo ng files na po. So, try natin install now. So, may serial talaga siya, okay? So, ngayon, close ko muna ito. Kakopy muna ako ng bagong files na po. So, possible dahil sa nag-update yung ating mga ISO. So, yun, nagka-copy tayo ng files. Yan. So, ito po yun. Yung server, mali. Server 2019. Wait lang, namali tayo ng copy. 2012. So, copying the server 2012. So, ito kasi updated to, no? So, nakalagay dito, server 2012, batch 2, 2024. Updated. So, tingin ko ito yung ginamit namin ng batch 3 at hanggang ngayon, batch 4 itong gagamitin namin. So, check lang natin kasi nag-update to, no? Kung minsan may mga error kang may encounter sa ngayon lang pero noon hindi mo siya na-encountered. So, may mga ganyan tayo na experience, ano? Hindi sila pareho. So, ibig sabihin nag-update. Okay na. Or di kaya, hindi na sinusuportan ni Microsoft. Ganun po mangyayari. So, pwedeng nag-update or di kaya hindi sinusuportan ni Microsoft para ma-update yung kailangan niya. Okay, so yun lang naman, ganun lang naman kung hindi yung nag-update, minsan out of date. So, install natin itong 2012. So, try natin ulit. So, siguro, ang gawin ko na lang ay, babaguhin ko na lang. So, power off ko na lang, no? So, you can power off naman kasi hindi naman working. So, palitan na natin to. Dito lang tayo mag-focus sa C. Yan, i-browse lang natin. So, imbis sa itong ilalagay natin yung old, dito na lang yung, yan, server 2012. Yan. Pag okay na, apply. So, okay lang tayo kapag okay na. Tapos, try natin power on. Wait. Iba pala yun. So, close na natin. So, yan, nagkakaroon ng play kapag na-play na. So, power off natin. So, nagka-problema tayo. Dito na lang tayo. Yan. Power on this machine. Okay lang. Tingnan natin kung pareha sila. O, magkaiba. So, yun. F2. Nakalagay. So, loading files din. Same silang loading files. Titingnan natin kung yung isa ay meron siyang humingi na serial. So, yun. Try natin. So, wag na lang gayahin yung ginawa kanina. Nagkamali kasi ako ng pinut ng Windows 10. So, dapat proper shutdown doon na po. Kaso nga lang matagal kapag hintayin ko pa mag-loading. So, sure naman hindi naman nasira agad kasi hindi pa naman naglo-loading talaga. So, ngayon, same po ang ating gagawin ulit dito. Just next. And then, install now. Tingnan natin kung may password. Kung may password ay kailangan natin gumawa ng paraan. Paano? Naku po. Bakit may password? Wala pa. So, try natin ulit, no? Ngayon, i-off natin yung internet natin. Baka sa internet yan, no? So, try natin i-off. Okay. Ito i-off natin. Tanggalin natin to. Airplane mode tayo. So, ngayon, install now tayo. Tingnan natin ako ng pagkakaiba. Next, wala kasing next na, no? So, close lang natin ulit. I-run natin. Close natin. Tingnan natin kung ano mga lalabas.
nagkaka-problema. So natutuloy na ngayon. So kung hindi, kailangan natin gumawa ng paraan. So next lang tayo. Install now. Pag wala, ipopost ko muna. Try natin gawa ng paraan. Yun, anong nakalagay? So close lang natin to. Sim. So anong paraan ang pwede natin gawin dito? Okay. Try natin. Okay, try natin ito no. Mayroon pa tayong naging problema. So pang tatlo na natin to no. So i-browse natin yung isa pang ISO. So this Windows Server 2012. Ito kasi yung pinakauna. So tingnan natin yung kanilang properties. Okay, compare natin. Magkakaiba sila oh. Ito. So isa lang sila oh. 832 4435. Ito iba. Iba ito. Iba din to. Iba din to. Ito magkaparehas ng dalawa. So dapat ito, iisa sila. Try nga natin. Okay lang po natin. Tapos try natin yung isa, yung kaparehas niya. Yung kaparehas niya, yun yung bago. So dapat hindi sila nagkakalayo. Check lang natin kung okay na. Pag hindi, yung isa na lang no. Last natin yung isa. So ito din yung kanina nating ginagawa natin ano. Magkapareho lang naman sila eh. So dapat mag-okay din to. Kasi nga yung isa na try ko nag-okay. Next natin. Tingnan natin kung mag-okay siya. Pag hindi, try natin yung isa no. Yung bago. Although siya yung pinakaluma, pero sa kanya nag-work. Kanina yung yun, nag-okay na siya. So ibig sabihin okay na no. Ngayon, i-try natin yung isa. Bakit kanina wala? So power off muna natin. Itong isa, hindi lang na-update kanina no. Kailangan nating i-turn off muna or tumagal-tagal yung running niya. So ito. Ito pala. Ito yung pinakauna na na-try natin. So try natin ngayon ano po kung ganun ba din. So okay lang. Titingnan lang natin. Pag hindi ipa-finalize na natin yung kanina nag-work. So mamaya tulog na tayo. Tapusin lang natin ng server 2012. Para next or bukas ay ano na no. Yung networking na naman at saka magawa na natin yung mga tasks from core number 2 up to core number 4 no. Isa-isayin natin yun. Tingnan natin kung mag-okay dito. So yun, ito yung may activation. Okay, so yes lang, close natin. So power off. Dito lang po no, shutdown. Dito natin shutdown. Kung gusto mong i-restart, may pindutan din diyan ano po, restart yan. So ang gagawin ko, doon na lang sa nag-work na no. Kasi tatagal lang tayo lalo. So nag-work siya dito at saka dito no. Yan. Tapos okay lang. So restart na lang natin ulit kapag hindi gumana kasi nga minsan ay nag-save yung settings. So sana mag-okay na.
Tingnan natin kung okay na siya. So kung okay na siya, tutuloy na natin, no? Dire-diretso nito. Kasi anong oras na? Pag hindi mag-run, ibig sabihin na may nakasave pa, no? So siguro na yun, nag-run na. Okay. So dito, ang pipiliin natin, ito, no, standard evaluation. So you can choose naman data center evaluation. Wag lang itong standard, yung may ano, all those pares lang naman yung standard evaluation. Yung what I mean, may server, with a GUI dapat. Hindi yung server core installation. So dapat ang pipiliin server with GUI or di kaya server with, ayun, same lang din, no? Data center yung sa standard. So ngayon, kasi ang lagi namin ginagamit standard, wala kami naging problema. So try nga natin ngayon kung parehas lang sila. Data center tayo. Next lang. So ang standard na ginagamit namin yung standard evaluation. So ngayon ang ginamit ko ay data center. So nyo lang tayo 60,000. So mapag-compare din natin kung anong pagkakaiba, no? Pag hindi talaga maaari, hindi reformat na lang tayo. Okay, 6,000 or 60 gigabyte. So doon tayo sa mas malaki. Just next. So we have 21 minutes. Ano po? Tapusin na natin to. So same lang po sila sa Windows 10 natin. Copying Windows files. Okay na. Getting files ready for installation. So paano natin installing features, installing updates, and then finishing up. Yan lang. So same lang din naman siya sa Windows 10. Yan, 90%, 20. So, i-post muna natin. So, yun na, no, inulit ko, nagpalit lang tayo ng ISO. So, ibig sabihin, pwedeng sa package na yon, yung ISO na yun, nakaprogram lang naman kasi yan, ano. So, ibig sabihin, may problema doon sa kanyang mga files, no. Hindi sang-ayon doon sa ating plano. So, i-post ko muna to, no. So, we have 32%. Post ko muna. Yan, mayroon na yung 75%, 77%. Okay, so pause muna natin. So yun, 89%. So same lang naman same lang naman po siya, no, sa ating Windows 10. Okay, so 90%. So check natin, no, hindi ko na ipo-post siya kaya nang baka mag-iba yun na yung section niya or doon nasa installing feature siya. 93, 94, 95. Yun. So, installing features na siya. Installing updates. So, nag-check na siya installing updates. So, for sure, mag-restart na din to, no? So, yun. Restart nga. So, yun. Nag-restart na siya. Okay. So, yun. So, F2 setup. Okay, so nagra-run na yung ating server 2012. Makakatulong na tayo. So, i-post muna natin. Baka nagpo-prepared pa lang. Okay, yan. Getting device na nakalagay. Okay, getting devices, 3D. So, yan. So, yun. Medyo inaantok na talaga tayo na. So, anong oras na? Ating gabi na. So, mag-alauna na. Okay, 1 AM in the morning. So, tapusin na lang natin to. Tulog na tayo. So, pwedeng F2 yun, pwedeng i-try si BIOS sa VMware. Yun nga lang, hindi siya katulad ng mga computer natin na medyo advanced na. Yan. Okay, so hintayin na natin. Tapos na tayo. Check lang natin yung so yan. So may password na tayo, no?
So, ang password natin, alam naman siguro. Yung aking laging nababanggit kapag tayo po ay, wait lang, hindi nag-save. Tayo po ay nagdi-demo. So, hindi dapat magkamali ang password. So, enter lang. So, that pareho yung password. So, insert tayo ngayon. Control-Alt-Insert. So, Control-Alt-Insert kapag kayo po ay nakaka-VMware. Pero pag naka-real computer, Control-Alt-Delete. Yan. Okay na. So, pinakauna ko lang check dito yung device manager. Yung expired na. Expired. So, Windows/R dvmgmt.mc. Yan. So, network natin. So, yan. May automatic na network. Paano kung wala? So, yan yung kaganda, no? Mayroon silang automatic na network adapter. So, siguro yun lang muna sa ngayon. Okay. So, inaantok na tayo. Okay. So, review ko na lang ito tapos upload. Hindi na talaga kaya. So, mamaya, maya o bukas, yun, no? Magkakaroon na tayong demo dito. So, siyempre, network muna tayo, no? So, ang pinakauna laging tinitest or chinecheck ay si network router or network router or yung virtual network editor natin. So, bago maglagay ng mga static IP address, kailangan okay na si network. So, yun lang, no? So, abangan na lang next video natin, recording. So, yun po. Hindi na talaga kaya. So, thank you and God bless po. Okay? So, ganun lang po ang pag-check. So, may device manager din to, divmgmt. And then, compmgmt, nandiyan din. Tapos, yung ating dismgmt. So, yun. Thank you. So, stop ko muna po. So, see you na lang doon sa next tutorial natin or demonstration. Thank you.